Magandang araw! Sa video na ito ay mag-a-add at subtract tayo ng fractions and mixed numbers. Ito yung examples natin. Number 1, 5/7 plus 3/7. Magkapareho yung denominators, pwede ka agad tayong mag-add. I-add natin yung numerators. 5 plus 3 equals 8. At kukopyahin natin yung common denominator na 7. Okay. Yung answer ay 8/7. Ito ay improper fraction. Mataas yung numerator kaysa sa denominator. Kailangan natin itong isimplify. Sa pag-simplify ng improper fraction, i-divide lamang natin yung numerator sa denominator. 8 divided by 7 equals 1 minus and 1. So, yung quotient na 1, ito yung magiging whole number. So, yung 1, dito natin ilalagay 1. Itong remainder, ito yung numerator ng fraction. 1. At itong 7 ang denominator. 7. Okay, so yung answer ay ito. Okay, 1 and 1/7. Number 2, 9/10 minus 4/10. Similar fractions, kaya pwede tayong mag-subtract agad. I-minus natin yung numerators. 9 minus 4 equals 5. At kukopyahin natin yung common denominator na 10. Okay. Yung answer ay 5/10. Itong 5/10, pwede pa itong ma-reduce sa lowest term. Kasi yung numerator na 5 at denominator na 10 ay merong GCF o greatest common factor. Merong number na pwedeng makadivide sa 5 at sa 10. At ano yun? Ano yung pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa 5 at saka sa 10? 5, di ba? Yung GCF ng 5 at 10 ay 5. I-divide natin sa 5 divided by 5. Okay. 5 divided by 5 equals 1. 10 divided by 5 equals 2. Ito yung answer. Okay, number 3, 5/8 plus 3/4. Dito, magkaiba yung denominators. Kapag magkaiba yung denominators, hindi tayo pwedeng mag-add o mag-subtract agad. Kailangan nating i-change yung fractions sa similar fractions. Kukunin natin yung LCD o least common denominator. Okay, kunin natin yung LCD. Tingnan ninyo yung denominators. 8 at 4. Yung mataas na number ay 8. Ang mababang number ay 4. Ang 8 ba, pwedeng ma-divide ng 4? Eksakto yung answer? Yes, pwede. Kaya, automatic, ang LCD nito ay 8. Yung mataas na number, yung LCD nito, 8. Okay. Pwede rin kayong gumamit ng listing method, prime factorization, o continuous division para makuha yung LCD. Ngayon, kukunin natin yung equivalent fractions. Okay, dito natin ilagay yung plus sa taas na kasi yung numerators yung ating i-add. Yung numerators dito kunin natin. 8 divided by 8 equals 1. 1 times 5 equals 5. Dito naman, 8 divided by 4 equals 2. 2 times 3 equals 6. Okay, eto na yung fractions natin. 5/8 plus 6/8. I-add lamang natin yung numerators. 5 plus 6 equals 11. At kukopyahin natin yung LCD na 8. Yung answer ay 11/8. Improper fraction ito. Mataas yung numerator sa denominator.
Kaya, isimplify natin. I-divide lamang natin yung 11 sa 8. Okay. Yung answer niyan ay, kapag i-divide ninyo yung 11 divided by 8, yung answer ay 1, quotient. Then, may remainder na 3. Okay. Ngayon, isulat natin yung answer. Itong quotient ang magiging whole number. Ang remainder ang numerator. At yung denominator, ganun pa rin. 8 pa rin. Ito. Ayan. Yung answer ay 1 and 3/8. Number 4, 8 and 3/4 minus 3/5. Okay, mag-subtract tayo ng mixed number at fraction. Magkaiba yung denominators. Kailangan nating kunin ang LCD. Okay. Ngayon, yung denominators, tingnan natin. 4 and 5. Magkasunod na numbers. Kapag magkasunod na numbers yung denominators, para makuha agad yung LCD, i-multiply lamang ninyo. Kagaya nito, 4 times 5 equals 20. So, 20 yung LCD. Yung whole number na 8, kopyahin natin. Yung LCD, 20 minus yung LCD, 20. Ngayon, kunin natin yung numerator. 20 divided by 4 equals 5. 5 times 3 equals 15. Okay, dito naman, 20 divided by 5 equals 4. 4 times 3 equals 12. Ito na yung bagong fractions natin. Pareho na yung denominators, kaya isubtract na natin. Isubtract natin yung numerators. 15 minus 12 equals 3. Then, kopyahin natin yung LCD na 20. Okay, sunod yung whole number naman. Dito walang whole number. Walang whole number siya, kaya itong 8, kukopyahin lang natin kasi wala namang whole number na isusubtract sa kanya. So, ang answer ay eto, 8 and 3/20. Itong fraction na 3/20, nasa lowest term na yan kasi yung numerator at denominator, wala nang ibang common factor maliban sa 1. Kaya eto na yung answer. Number 5, 13 and 2/8 plus 2 and 5/12. Magkaiba yung denominators. Ang unang gagawin ay kukunin ang LCD para ma-change sa similar fractions. Okay, kunin natin yung LCD gamit yung continuous division. 8 and 12. Ito yung denominators. Ngayon, sa continuous division, i-divide natin yung numbers sa kanilang common prime factor. Ano yung prime number na pwedeng makadivide sa 8 at 12? Pwede silang ma-divide ng 2. 8 divided by 2 equals 4. 12 divided by 2 equals 6. Okay, itong 4 at saka 6, pwede pa ulit itong may divide ng prime number na 2. Kaya i-divide natin ulit. Divided by 2. 4 divided by 2 equals 2. 6 divided by 2 equals 3. Okay, ngayon, itong 2 and 3, pareho na silang prime numbers. Kaya, stop na tayo sa pag-divide kasi wala na silang common factor maliban sa 1. Wala nang prime number na pwedeng makadivide sa kanilang dalawa. Ngayon, para makuha yung LCD, i-multiply natin ito at ito. 2 times 2 times 2 times 3 equals 24. 2 times 2 equals 4. 4 times 2 equals 8. 8 times 3 equals 24. Eto ngayon yung gagamitin nating LCD. Ang LCD ay 24. Ilagay natin. Okay, whole number 13. LCD 24 plus whole number
at LCD 24. Okay, sunod, kunin natin yung numerator. I-divide lamang natin ito dito. 24 divided by 8 equals 3. 3 times 2 equals 6. Dito naman, 24 divided by 12 equals 2. 2 times 5 equals 10. Okay, similar fractions na, pareho na yung denominators. Pwede na tayong mag-add. I-add natin yung whole numbers. 13 plus 2 equals 15. I-add din natin yung fractions by adding the numerators. 6 plus 10 equals 16. At kukopyahin natin yung common denominator na 24. Okay, yung answer ay 15 and 16 over 24. Pero itong fraction na 16 over 24, pwede pang ma-lowest term. Kaya, ilo-lowest term natin ito. Kukunin natin yung GCF ng 16 at 24 at i-divide natin sila para ma-reduce sa lowest term. Okay, kunin natin yung GCF ng 16 at saka 24. 16 and 24. Kukunin natin yung GCF. Gamitin natin itong continuous division para makuha yung GCF. Ano yung prime number ang pwedeng makadivide sa 16 at 24? Okay, 2. 16 divided by 2 equals 8. 24 divided by 2 equals 12. Itong 8 at saka 12, pwede pa rin ma-divide. I-divide ulit natin. Pwede silang i-divide ng 2. 8 divided by 2 equals 4. 12 divided by 2 equals 6. Itong 4 at saka 6, pwede ulit nating i-divide ng 2. Okay. Pwede pa siya sa 2. 4 divided by 2 equals 2. 6 divided by 2 equals 3. Okay, ngayon, yung 2 and 3, prime numbers na sila pareho. Kaya, hindi na tayo pwedeng mag-divide. Ngayon, para makuha natin yung GCF, etong tatlo, ito, i-multiply natin yan. Ito. I-multiply natin itong tatlo. Hindi ito kasali kasi yung kukunin natin ay GCF, greatest common factor. Etong tatlo yung i-multiply natin. 2 times 2 times 2 equals 8. 2 times 2 equals 4. 4 times 2 equals 8. Ito yung GCF ng 16 at 24. Kaya, i-divide natin ito sa 8 divided by 8 divided by 8. Okay, yung whole number na 15, kukopyahin lamang natin yan, 15. Then, i-divide natin yung numerator. 16 divided by 8 equals 2. I-divide din natin yung denominator. 24 divided by 8 equals 3. Okay. Eto na ngayon yung answer. Last number, 15 and 1/3 minus 6 and 5/9. Okay, subtract natin ito. Magkaiba yung denominators. Kailangan natin kunin yung LCD. Ngayon, tingnan natin yung denominators. 3 and 9. Ang mataas na number ay 9. Itong 9, pwede ba siyang ma-divide ng 3? Eksakto yung answer? Pwede. Ibig sabihin, yung LCD nito ay 9. Kasi yung mataas na number, pwede ma-divide ng mababang number. Automatic, yung LCD ay yung mataas na number, ang 9. Hindi na natin kailangan pang gumamit ng listing method, prime factorization, o kaya naman continuous division. Yung technique lamang yung tandaan ninyo dito sa problem na ito. Okay, lagay na natin dito yung whole number na 15
At LCD, yung LCD ay 9. 9 minus yung whole number, 6. Yung LCD, 9. Sunod, kunin natin yung numerators dito. 9 divided by 3 equals 3. 3 times 1 equals 3. Dito naman, 9 divided by 9 equals 1. 1 times 5 equals 5. Pareho na yung denominators. Ngayon, mag-subtract na tayo. Lagi ninyong tatandaan na kailangan unahin sa pag-subtract yung fractions bago ang whole numbers. Tingnan natin yung fraction ng subtrahen. 5 nines. Yung numerator ay 5. Dito ay 3 nines. Yung 5 ba pwedeng ma-minus sa 3? Hindi. Kasi yung 5 mataas sa 3. Kaya yung gagawin natin dito ay magre-regroup tayo. Itong fraction ay manghihiram dito sa whole number. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung technique sa pag-regroup para mabilis. Ngayon, yung technique, ang gagawin ay dito sa whole number, dahil manghihiram tayo ng 1, babawasan natin ito ng 1. Kaya yung 15 magiging 14. Yung fraction dito, titingnan natin yung fraction ng minuend. Yung technique ha, kung ano yung denominator, i-plus lamang natin sa numerator at yun ang bagong numerator. So 9 plus 3 equals 12. At kukopyahin natin ang denominator na 9. Ganun pa rin yung denominator, kukopyahin natin. So ngayon, eto na yung ating bagong minuend. Naka-regroup na agad tayo gamit yung technique. Okay, kopyahin natin yung subtrahen. Minus 6 and 5 nines. Okay, equals 12 minus 5 equals 7. At kukopyahin natin yung LCD na 9. Sunod, isubtract din natin yung whole numbers. 14 minus 6 equals 8. Okay. Yung answer ay 8 and 7 nines. Itong 7 nines, nasa lowest term na. Kasi yung numerator at denominator ay wala ng ibang common factor maliban sa 1. Kaya, eto na yung answer.